Ang ama ni Crystal ang kaharap niya at alam niya kung gaano ang pagkadisgusto nito sa kanya ngayon. Ibang-iba noong hindi pa niya nagawang kidnapin si Crystal. Ngunit kahit anong kaba pa ang nararamdaman niya, kailangan niya pa ring maging matapang sa harapan nito. Gusto niyang ipakita rito na kahit anong sabihin o gawin nito, ay hindi niya hahayaang mawala sa kanya si Crystal. Kahit ilang beses pa siya nitong ipabugbog, he won't let go of Crystal, lalo na ngayong magkakaanak na sila ng dalaga. So he composed himself, relaxed himself, took a few deep breaths, at buong tapang niyang sinalubong ang mga mata ni Adolfo Simon. "Excuse me for my rudeness, sir, but I won't let your guys beat me up again." Matapang niyang sagot rito. Kitang-kita niya kung paano magdilim ang mukha ni Adolfo Simon. Indikasyon na hindi nito nagustuhan ng kanyang sinabi, ngunit pinilit niyang ipagsawalang bahala iyon. At sa halip ay nagpatuloy siya sa pagsasalita. "Ayoko nang pag-alalahanin pang muli si Crystal, lalo na at nagdadalang tao na siya. I don't want to stress her out or make her feel uneasy. That might harm her or our baby. And I know you feel the same way, sir. Alam kong hindi rin niyo magugustuhan kapag may nangyari sa mag-ina ko." Lalong nagdilim ang mukha ni Adolfo. Nakita niya rin nung humigpit ang hawak nito sa kupita na may lamang alak. "As I thought, beating you up is not really enough." May galit at himig ng pababanta na saad nito habang sinasalubong ng tila nag-aapoy sa galit ng mga mata nito ang kanyang mga mata. Adolfo Simon looked like some kind of a beast who's about to eat its prey. But Darius did not back down. Matapang niya pa ring sinalubong ang mga mata nito. Hanggang sa ito na rin ang naunang bumaba ng tingin sa kailang beses na huminga ng malalim. Wari pinapakalma ang sarili. Makalipas ang ilang minuto ay nag-angat na ito ng tingin at wala nang galit sa mga mata nito. Ngunit ang kaseryosohan ay naroroon pa rin. "Ayokong magpaka-impokrito at sabihing maayos na ang lahat at napatawad na kita sa ginawa mo sa anak ko. Ngunit kagaya ng sinabi mo, ayoko ring magdulot ng pag-aalala at pangamba sa anak ko na maaaring makasama sa pagbubuntis niya. So for now, I hold back." Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito. "Thank you, sir." Ngunit, kaagad na putol nito sa kanyang sasabihin na nagpagulat sa kanya. "Kapag ginago o sinaktan mo ang anak ko, hindi na lang bugbog ang aabutin mo. If you hurt my daughter, I'll make my men beat you up and cut your body into pieces. Hanggang sa wala nang makakilala pa sa'yo." Matalim ang boses na saad nito na nagpabangon sa kabang nararamdaman niya. Inilagay nito ang kupitang hawak nito sa lamesa nito. Saka tinalikuran siya. "I'll be watching you, Mr. Montepalco. And the moment you make my daughter cry, walang pagdadalawang isip ko siyang babawiin mula sa'yo. Even if I have to use force, babawiin ko siya at ilalayo ko siya sa'yo. Kasama ng magiging apo ko." Nilingon siya nito at gamit pa rin ang matalim na boses nito ay tinanong siya nito. "Nagkakaintindihan ba tayo?" Muli muna siyang lumunok at dahan-dahan ng tumango. "Yes, sir," he said. Adolfo Simon continued to intense staring on him for a couple of minutes bago siya nito muling tinalikuran. "Let's get out of here. My daughter and my wife is waiting. Baka kung ano na naman ang iniisip ng anak ko." Anito habang naglalakad palabas ng opisina nito. Tinitigan niya lamang ang likod nito. At nang tuluyan na itong makalabas ay saka lamang siya bumuga ng marahas na hininga. As he thought, getting Adolfo Simon's approval won't be easy. Matapos mag-usap ng kanyang mga magulang at ni Darius, ay kaagad na silang umuwi sa bahay ng nobyo. Humingi na kasi ng permiso si Darius sa kanyang mga magulang kung maaari bang sa bahay na siya nito tumira upang mas maalagaan siya nito ng mabuti. Of course, her father was opposed to that idea. Ngunit sa huli ay napapayag na rin ito sa tulong na rin ng kanyang ina. Maging siya ay medyo nag-alangan sa gusto ni Darius. It's not that she doesn't want to live with Darius. Ayaw niya lang kasing dumagdag pa sa mga aasikasuhin nito. She knew that Darius is a busy man at makakadagdag lamang siya sa alalahanin nito kapag sa bahay nito siya tumira. But Darius insisted at talagang hindi ito tumigil sa kakakulit sa kanya. Hanggang sa huli ay wala na siyang nagawa kung hindi ang pumayag sa gusto nito. And now she's in the balcony of Darius' house, thinking about Amy's message to her. Hindi pa siya sigurado kung makikipagkita siya kay Amy. She's still undecided. Nagdadalawang isip pa rin siya. A part of her wanted to meet Amy,
Nag-aalala pa rin siya sa dating kasintahan. Nasaktan niya ito at nagigilty pa rin siya sa ginawa niya somehow. A small part of her heart and mind is telling her to see her, talk to her and end everything between them in a more peaceful manner. Gusto niyang ipaintindi sa dalaga na hindi na siya babalik rito, na kay Darius na siya masaya, lalo na ngayon at magkakaanak na sila. Ngunit may isang parte din sa kanya ang natatakot. Kilala niya si Amy. Kapag may ginusto ito ay gagawin nitong lahat makuha lang ito. Naalala pa niyang sinabi nito noong huli silang magkausap. Amy said that she wouldn't let her and Darius be happy. And she couldn't deny the fact na kinabahan siya sa mga naging banta nito. She knows what Amy is capable of doing. Kaya hindi niya talaga maiwasang mag-alala. Paano kung totohanin itong sinabi nito? She suddenly remembered that time when Amy got jealous at the woman who was just asking her for directions. She was so mad back then, as if she wanna kill the woman. She even threatened the woman that she will kill her family dahilan para halos manginig sa takot ang babae. She already explained na wala namang ginagawang masama ang babae, pero hindi pa rin siya nagpatinag. Kesyo nilalandi daw siya ng babae, which is not true. At kahit nagmamakaawa ng babae, hindi niya pa rin ito tinigilan. Kung hindi niya nga lang iniharang ang sarili niya ay talagang hindi titigil si Amy. Halos 1 linggo niya rin itong hindi kinausap matapos ang insidenteng yon. She can't believe that Amy could do those things. Ngunit dahil mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal niya noon sa dalaga, ay hindi niya rin ito natiis, lalo na magsimula na itong umiyak. But she made her promise na hindi na nito ulit gagawin ang ginawa nito. And she promised. Ngunit kahit nangako na siya ay may mga pagkakataon pa rin na hindi niya nakokontrol ang sarili niya. Kaya sa huli ay siya na rin mismong umiiwas sa gulo. Hindi na siya masyadong naglalapit sa mga babae at kahit sa mga lalaki dahil ayaw na niyang mangyari pa ulit iyon. Kaya naman hindi niya talaga maiwasang hindi kabahan. Paano kung totohanin itong sinabi nito at guguluhin itong binubuo nilang pamilya ni Darius? She don't want that to happen, especially now that she's pregnant. Hindi na lang sarili niya ang dapat niyang inaalala. Kung hindi pati na rin ang batang nasa kanyang sinapupunan. Napahinga na lamang siya ng maluwag when she felt a presence behind her. Amoy pa lang ay kilala na niya kung sino ito. At tuluyan na siyang napangiti nang maramdaman niya ang mga braso nito na pumaikot sa kanyang bewang. Saka nito ipinatong ang kanyang baba sa kanyang kanang balikat. Mukhang malalim ang iniisip mo. Care to tell? Malambing na tanong sa kanya ni Darius. Sinandal niya ang likod sa katawan ng nobyo. Saka hinaplos ang mga braso nitong nakapaikot sa kanyang bewang. She wanted to ask for Darius' permission first, bago siya magdesisyon. Ayaw niyang maglihim sa nobyo. She wanted him to know everything dahil hindi magtatagal ay magiging mag-asawa na din naman sila. Kaya lahat ng desisyon niya dapat ay alam nito. Ayaw niyang mawalan ito ng tiwala sa kanya. At ayaw rin niya na pagmulan ito ng away nila. Isa sa dahilan ng pag-aaway ng mga magkarelasyon ay ang kakulangan sa komunikasyon. At ayaw niyang mangyari yun sa kanila ni Darius. That's why as much as she can, she don't want to keep secrets from him. Amy sent me a message. She softly told him. Hindi sumagot si Darius and he didn't have to. Hindi naman katanungan ang sinabi niya na kailangan nitong sagutin. Humarap ito sa kanya and stared at her with a worried face. Wala siyang nakikitang bahid ng galit sa mukha nito. Seryoso lamang itong nakatitig sa kanya. Are you mad at me? She asked at marahang hinaplos ang mukha ng binata. Umiling lamang ito habang nananatiling seryoso na nakatitig sa kanya. Then what's with that serious face? Come on, Darius. Tell me how you feel. Kung galit ka or naiinis ka, tell me. Aniya, bumuntong hininga muna si Darius bago siya nito sinagot. Lumambot ang mukha nito as he held her face with his warm hands. I'm not mad at you, Crystal. Inaamin ko nakakaramdam pa rin ako ng selos pagdating kay Amy. I know that she is your first love at natatakot ako na baka siya na ang piliin mo. He softly answered. But I trust you, Crystal. Ako naman ang mahal mo, hindi ba? You wouldn't leave me, right? Nakikita niya sa mukha nito ang takot. So to assure him, she lifted her head. Sa kanya inabot ang mga labi nito at mariin itong hinalikan. She made sure na mararamdaman nito sa kanyang halik ang pagmamahal na nararamdaman niya para rito. Their kiss lasted for 2 minutes
at siya na din mismong bumitaw sa kanilang halikan. Ngunit pinanatili niya magkalapit ang kanilang mga muka. Darius, ano man ang mangyari, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Yes, Amy is my first love. But that doesn't mean that she's my true love. Dahil ngayon alam ko at sigurado akong ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa huli. She kissed the tip of Darius' nose. Saka siya nagpatuloy. Mahal na mahal kita, Darius. Mahal na mahal kita. At hindi kita iiwan. I will always choose you no matter what happen. Our baby and I loves you. Always remember that, okay? Nakangiti naman itong tumango. Saka humigpit ang mga braso nitong nakapaikot sa kanyang bewang. I'll remember that. I love you, Crystal. You and our baby. Mahal na mahal ko din kayo. He sweetly said. Saka napangiti na rin siya sa sinabi nito. What did she said, by the way? Darius asked habang lumilipat ito mula sa kanyang likuran, patungo sa kanyang harapan, habang nakapalibot pa rin ang mga braso nito sa bewang niya. Gusto niya raw akong makausap. Will you let me? Nakalabi niyang tanong rito. Nahalata naman niyang gulat sa mukha nito sa naging tanong niya. You're asking for my permission? Anito sa hindi makapaniwala na tinig. She chuckled as she looked at his surprised look. Oo naman. Bakit parang hindi ka makapaniwala? Nakatawa niyang tanong sa nobyo. Well, it's just that I did not expect that you would ask for my permission. Nakakagulat lang. Sagot naman nito. Muli siyang natawa. Darius looks so cute it makes her want to kiss him. And so she did. Dapat ka nang masanay kasi lahat ng gagawin ko, well, except sa pagbabanyo, at lahat ng desisyon ko, ay dapat alam mo. I want you to know that your opinions are important for me. Lalo na ngayon at hindi na lang sarili natin ang iisipin natin. Magkakaanak na tayo kaya, so as much as I can, ayoko mag-away tayo dahil lang sa mga walang kwentang bagay. She said na ikinangiti naman ni Darius. Bumuntong hininga ito. I must have done something good in my past life for me to be this happy. Inalis nito ang isang braso nito na nasa kanyang bewang. Saka nito hinaplos ang kanyang pisngi habang malamlam itong nakatitig sa kanyang muka. Ikaw ba? Gusto mo ba siyang makausap? Malumanay nitong tanong. She nodded. Yes. The last time kasi na nag-usap kami ay hindi naging maayos. So I wanted to talk to her again. I wanted to make it clear to her na ikaw na ang mahal ko. Gusto ko din mag-sorry ulit sa kanya. Labis ko siyang nasaktan and I know na kahit anong gawin ko, hindi magiging ganoon kadali na mawala ang sakit na idinulot ko sa kanya. So, papayagan mo ba ako? Crystal was hoping that Darius would say yes, and she almost jumped in glee when Darius smiled and nodded, which means na pumapayag na ito. Ngunit kaagad din na naputo lang saya na nadarama niya nang magsalita ito. Pero sa isang kondisyon. Anito dahilan para mapanguso siya. She blew a loud breath. At anong kondisyon naman yun? She asked with her arched brow. Darius gave her a naughty grin first, bago nito idiniin ang ibaba nitong katawan sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata niya at biglang uminit ang kanyang mukha nang maramdaman niya ang matigas na bagay na yun. Namarahan na nitong ikinikiskis sa may puson niya. Darius? Nanlalaki ang mga matang sambit niya sa pangalan nito. What? Darius asked innocently, na walang tigil pa rin sa pagkiskis sa ginagawa nito sa puson niya. And damn, naapektuhan na rin siya sa ginagawa nito. She's still fully clothed dahil ramdam na ramdam niya ang init na unti-unting gumigising sa kanyang katawan. Sweetheart, 6 na buwan kang magdadalang tao. Kaya malamang matagal din akong magtitiis. Kaya habang pwede pa, pagbigyan mo na ako. Nagsusumamo ang tinig nito saka nito isiniksik ang mukha sa kanyang leeg. At doon ay nagtanim ng maliliit na halik. Is that okay? She asked in between of her heavy breathings. It'll be fine. I already asked the doctor, so please, sweetheart, pagbigyan mo na ako. Darius said in a seductive way. Sigurado ka ba na ayaw mo nang samahan kita? Pwede ko naman i-cancel ang mga meeting ko. Malambing na sabi ni Darius habang kanyang inaayos ang necktie nito. Makikipagkita na kasi siya kay Amy. She already sent her a message last night na pumapayag na siyang makipag-usap rito. At ito ngayon si Darius.
Kinukulit siya at gusto raw nitong samahan siya. Nito ay baka daw may gawing masama sa kanya si Amy dahil sa galit nito. O baka daw kidnapin siya nito at ilayo siya mula rito. Natatawa na lamang siya sa mga pinagsasabi nito. Darius, we already talked about this last night, didn't we? I'll be fine. At saka isa pa, importante ang mga meeting mo ngayon. You will be meeting big investors. Sagot niya sa nobyo. Nang matapos na siya sa pag-ayos sa necktie nito ay sarili naman niya ang kanyang inasikaso. Sasabay siya kay Darius at ihahatid na daw siya nito sa pagtatagpuan nila ni Amy. Nakaharap siya sa life-size mirror at sinusuklay ang mahaba niyang buhok. Nang niyakap siya ni Darius mula sa likod at hinaplos ang manipis niya pang tiyan. Hindi rin naman ako makakapag-concentrate doon kasi mag-aalala lang ako sa'yo. He whispered in her ear habang hinahalik-halikan nito ang kanyang buhok. Hinarap niya ang binata at ipinalibot niya ang mga braso niya sa leeg nito and smiled at him sweetly. Sweetheart, there's no need for you to worry. I'm sure na hindi ako makakayang saktan ni Amy. At isa pa, gusto kong harapin siya ng mag-isa. So please let me. I promise I won't let anything happen to me and our baby. She said and kissed the tip of his nose. Bumuntong hininga muna si Darius bago itong umiti sa kanya. Ngunit hindi naman yun umabot sa mga mata nito. Okay, but you need to text me time to time. I should know what's happening, okay? Darius worriedly said. Tumango naman siya bilang sagot. Muli siya nitong initian. Saka hinalikan siya sa kanyang noo. And she can't help but smile at its gesture. Tara na, baka malate ka pa sa meeting mo. Baka naghihintay na din sa akin si Amy. No, they can wait. I still wanted to kiss you. At hindi pa man siya nakakasagot ay kaagad na siya nitong hinalikan nang mariin sa labi, which she gladly responded. Nang pinutol nito ang kanilang halikan ay nagtungo naman ang mga labi nito sa kanyang tenga. She gently bit her earlobe. That made her gasp. Your lips are the sweetest, sweetheart. It got me addicted, he huskily said. At napanganga naman siya nang maramdaman niya ang isang kamay nito na nakalagay sa katawan niya. Ngayon ay pinagsisisihan na niya that she wore a dress.